Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Mayor Vic Amante pinangunahan ang Kasalang Bayan 2025. Turnover ceremony ng bagong school building sa San Isidro pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Medical at dental mission handog ni Congressman Loreto S. Amante. City Administrator Larry S. Amante episyenteng pagseserbisyo at paglilingkod sa kanyang People's Day. Peso San Pablo tumanggap ng plaque of recognition mula sa OWA. Tulong pinansyal ipinagkaloob ni City Administrator Larry S. Amante sa mga nasunugan sa Barangay San Gabriel. San Bartolome Relocation Site may 1,049 housing units na. City Tourism Office namuno sa pagtataas ng watawat noong Pebrero 10. Orientation on Early Warning System isinagawa ng CDRRMO sa Barangay Santo Cristo. BJMP San Pablo naging resource speaker sa Career Guidance Symposium ng Criminology students ng PLSP. City Cooperative Office nanguna sa SPCC-DC First Quarter Meeting. Fire Drill Seminar isinagawa ng BFP San Pablo para sa mga kawani ng Chowking at mag-aaral ng Crest Christian School. Barangay officials dumalo sa orientation ng Agricultural and Fishery Council. Magandang araw lungsod ng San Pablo. Magandang araw San Pableños. Para sa mga balita, Mayor Vic Amante pinangunahan ang Kasalang Bayan 2025. Para sa mga detalye narito, si Zoe Hesmundo. Pinangunahan ni Mayor Vicente B. Amante ang Kasalang Bayan 2025 noong Pebrero 12 sa Multipurpose Convention Center, kung saan may 23 pares na magkasintahan ang opisyal na pinag-isang dibdib para sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Dumalo rin sa seremonya ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Justine G. Culago at ABC President Ariston Amante. CIO Zoe Gesmundo ng Felix Amante Senior High, Balitang San Pablo. Turnover ceremony ng bagong school building sa San Isidro pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Para sa mga detalye narito naman si Princess Santos. Bilang kinatawan ni Mayor Vicente B. Amante, ay pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante ang ribbon cutting at turnover ceremony ng Amante Type Building sa San Isidro National High School noong Pebrero 11. Ayon sa butihing City Administrator, ito ay patunay na patuloy ang dedikasyon ng pamahalaang lungsod sa pagpapahusay ng mga pasilidad pang-edukasyon upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga mag-aaral. Kaisa rin si City Schools Superintendent Curly Ilagan ng DepEd San Pablo, Calauan Councilor Charles Karatihan at Punong Barangay Nelson Cacao. CIO Princess Santos ng Felix Amante Senior High School, Balitang San Pablo. Medical at dental mission handog ni Congressman Loreto S. Amante. Ang mga detalye mula kay Dwayne Lescano. Sa pagtatuguyod ni Congressman Loreto S. Amante, ay mahigit 3,000 residente ng lungsod ng San Pablo ang nabigyan ng libreng bunot ng ngipin, fluoride treatment, x-ray,
non-testing laboratory tests, flu vaccine at mga gamot sa naganap na medical at dental mission noong Pebrero 15 sa San Pablo Central Gym. Ito ay sa pakikipagtulungan ni President Ferdinand R. Marcos Jr., House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, Senator Ramon Revilla Jr. at Mayor Vicente B. Amante. Kutuwang rin dito sina Chairwoman Madet Amante, Calauan Councilor Charles Caratihan at Congresswoman Ruth Hernandez. CIO Dwayne Lescano ng Felix Amante Senior High. Balitang San Pablo. Serbisyong City Administrator Larry S. Amante, epesyenteng pagseserbisyo at paglilingkuran sa kanyang People's Day. Narito naman si Kendra Mendoza para sa mga detalye. Epesyenteng pagseserbisyo at paglilingkuran sa mga mamamayan ng San Pablo ang hatid ni City Administrator Larry S. Amante sa kanyang People's Day noong February 12. Bumisita sa tanggapan ni City Administrator ang mga kawani ng City Tourism at City Disaster Risk Reduction Management. Sa pangunguna ni CDRRMO, Head Vanessa Reyes para personal na iabot ang natanggap na Beyond Compliant Rating sa Gawad Kalasag. At si PESO Manager Pedrito Vigueras na tumanggap ng pagkilala mula sa OWA bilang isa sa mga stakeholders na katuwang ng tanggapan sa kanilang mga proyekto at programa. Bumisita rin ang ilan sa mga punong barangay kasama ang kanilang mga nasasakupan na nangangailangan ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. CIO Kendra Mendoza, Felix Amante Senior High, Balitang San Pablo. PESO San Pablo tumanggap ng plaque of recognition mula sa OWA. Para sa mga detalye, narito naman si Krisha Pauline Donor. Bilang isa sa mga stakeholders na patuloy na katuwang ng OWA ang kanilang proyekto at programa, partikular sa kapakanan ng ating mga OFW, ay ginawaran ng plaque of recognition ang PESO San Pablo sa pamuno ni PESO Manager Pedrito Vigueras. Personal na tinanggap ni PESO Manager Vigueras ang pagkilala sa ginanap na OWA partners and stakeholders. Appreciation na ginanap sa Holiday Inn Suites, Lima Park, Batangas noong Pebrero 11. CIO Krisha Pauline C. Donor ng Felix Amante, Balitang San Pablo. Tulong pinansyal ipinagkaloob ni City Administrator Larry S. Amante sa mga nasunugan sa Barangay San Gabriel. Para sa mga detalye, narito si Jeziel Angay. Personal na iniabot ni City Administrator Larry S. Amante ang tulong pinansyal ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay San Gabriel. Ang tulong pinansyal ay mula sa pondo ng Local Disaster Risk Reduction and Management ng lungsod. Sa tagubili ni Mayor Vicente B. Amante ay naging mabilis ang naging proseso upang agarang maibigay ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabing sunog. Katuwang din dito sina City Social Welfare and Development Officer Marilyn Escondo, CSWDO Administrative Officer Edward Alcantara at mga opisyal ng Barangay San Gabriel. CIO J. Shalangay ng Felix Amante Senior High, Balitang San Pablo. San Bartolome Relocation Site, may 1,049 housing units na. Ang mga detalye, narito naman si Alexa Canape. Sa ginanap na 13th Local Interagency Committee and Local Housing Board meeting noong February 13 sa AVR-PLSP ay inireport ng NHA for Laguna District Office na may 1,049 housing units na ang naitayo sa St. Bart, Southville Heights, na isang relocation site sa Barangay San Bartolome, na mayroong 894 units na halos 90% ng tapos. Nakapagpatayo na rin ng water connection, mga poste ng Meralco at sementadong daan. Ginanap rin ang presentation at signing ng Resettlement and Relocation Action Plan na pinangunahan nila NHA 4 Regional Manager Roderick Ibanez, Vice Mayor Justin G. Colago at ilang membro ng Sangguniang Panglungsod. Kaya taus-pusong pasasalamat ang pinaabot ni Mayor Vicente B. Amante kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga opisyales ng NHA, DOTR,
PNR, PCUP, THUSD, CUDHO at iba pang tanggapan ng pamahalaang nasyonal at lokal. CIO Alexa Canape ng Felix Amante, Balitang San Pablo. City Tourism Office namuno sa pagtataas ng watawat noong February 10. Para sa mga detalye, narito naman si Alexa Gaurana. Sa pangunguna ni City Tourism Officer Maria Donelyn Briñas ay kanilang pinamunuan ng pagtataas ng watawat noong Pebrero 10 sa Capitol Extension Building. Dumalo ang mga pinuno at kawani ng pamahalaang lokal, mga punong barangay at mga opisyal at kawani ng PNP, BJNP at BFP. Binigyang pagkilala sa program ang tanggapan ng City Disaster Risk Reduction Management sa kanilang nakamit na parangal bilang Beyond Compliance sa Gawad Kalasag. Ito ay ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng National Disaster Risk Management Council sa mga local DRRMO. CIO Alexa Gaurana, Felix Amante Senior High School, Balitang San Pablo. Orientation on Early Warning System isinagawa ng CDRRMO sa Barangay Santo Cristo. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay Thor Mercado. Sa pamumuno ni CDRRMO Head Vanessa T. Reyes ay naisagawa ang Orientation on Early Warning System for the Community and Barangay Officials sa Barangay Santo Cristo. Matagumpay na naisagawa noong February 13 ang nasabing seminar sa pangunguna ni na Operations and Warning Division Head Vincent Cruz at staffs Vanessa Lim, Christopher Salupado at Jason Manalo. CIO Thor Mercado ng Felix Amante Senior High School, Balitang San Pablo. BJMP San Pablo naging resource speaker sa Career Guidance Symposium ng Criminology students ng PLSP. Ang mga detalye, narito naman si Renz Ramirez. Naging mga resource speaker sina District Jail Warden Jack Lord Carino at Joan Cabaldo sa ginanap na Career Guidance Symposium ng mga criminology student ng PLSP San Pablo City Campus. Kanilang ipiniliwanag ang kabuuan ng BJMP, ang myth at reality sa jail system, ang kanilang recruitment process at roles and responsibility ng jail officers sa community at criminal justice system. Nagsilbi ring resource speakers Dr. Marlon Wanki, Dean ng College of Criminal Justice Education, CIO Renz Ramirez ng Felix Amante Senior High School, Balitang San Pablo. City Cooperative Office nanguna sa SPCCDC First Quarter Meeting. Para sa mga detalye, narito naman si Kaiza Bruto. Pinangunahan ng City Cooperatives Office sa pamumuno ni Acting City Cooperative Officer Jay Velez ang first quarter meeting ng San Pablo City Cooperative Development Council na ginanap sa Hotel Amihan, Barangay San Jose. Dumalo rito ang mga kinatawan ng may 20 kooperatiba sa lungsod ng San Pablo, kung saan inilatag ang mga isasagawang mga programa para sa taong 2025. Isa na rito ang pagsasagawa ng tagline writing contest. CIO Kaysa Camille Bruto ng Felix Amante Senior High, Balitang San Pablo. Fire Drill Seminar isinagawa ng BFP San Pablo para sa mga kawani ng Chowking at mag-aaral ng Crest Christian School. Ang mga detalye narito si Jamaica Araneta. Matagumpay na naisagawa ng mga BFP San Pablo personnel ang Fire Drill Seminar para sa mga kawani ng Chowking sa Barangay San Rafael at mga students and staff ng Crest Christian School sa Barangay San Francisco. Tinuruan ang mga participants ng mga essential fire prevention techniques, evacuation procedures, at proper use of firefighting equipment. Natuto rin silang mag-operate ng fire extinguishers, identify fire hazards, at epektibong magresponde sa mga emergencies. CIO Jamaica Venice Araneta ng Felix Amante Senior High, Balitang San Pablo. Barangay officials dumalo sa Orientation on Agricultural and Fishery Council. Ang mga detalye narito naman si Ashley Rocamora.
Dumalo ang mga barangay chairman at kagawad sa ginanap ng Orientation on Agricultural and Fishery Council na isinagawa ng Office of the City Agriculturist sa pamumuno ni City Agriculturist Abigail Agnes, katuwang si CAFC Focal Person Virgin Pujanes, naging mga resources person sina Pebble Sales ng DA Region 4A. Office of the Provincial Agriculturist Staff Marie Villador at CAFC President Melchor de Yapera. Ang City Agricultural and Fishery Council ay isang advisory, monitoring at evaluating body para sa assessment at identification ng mga pangangailangan at resources ng agriculture at fishery sector sa lungsod. CIO Ashley Rocamora ng Felix Amante Senior High, Balitang San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan ng lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Culago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Kasama Felix Amante, Senior High School Student Trainees. Upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaling tumutok sa City Information Office, Balitang San Pablo!